Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob upang kami ay sama-samang umawit at magpuri sa inyong dakilang pangalan. Pangunahan niyo po ang inyong mga anak at mga lingkod at nawang inyong banal na Espiritu mangun at mangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawag sa pagsama. Kapag hindi sa Kristong Kandila, pinatanggap natin ang bagong langit at bagong lupa na ipinangako sa atin. Naway ang liwanag nito ay magsimbolo ng pag-asa, magpapanibago at walang hanggang kapayapaan. Tanggapin natin ang pangako nito ng may galak at pananampalataya. Naway din natin ang ating mga puso sa pangako ng bagong langit at bagong lupa. Naway ang mga salita ng Diyos ay maging ilaw sa ating landas, gabay sa ating mga gawa, upang matagpuan natin ang tunay na kapayapaan, katarungan at walang hanggang pag-ibig. Panginoon, salamat po sa pagbibigay sa amin ng banal na kasulatan. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban at mamuhay na maayon sa iyong mga utos. Amen. Ang cross na dating simbolo ng pagdurusa ay naging simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, binuksan ng Diyos ang daan tungo sa bagong langit at bagong lupa, kung saan naghahari ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Panginoon, salamat po sa pag-ibig na ipinamalas mo sa ibabaw ng krus. Naway ang krus nito ay maging paalaala sa amin ng iyong sakripisyo at iyong pangako ng walang buhay at kaligtasan. Inuwan mo kami minulod sa iyo ng may kalakaran at maglingkod sa aming kapwa ng may pagmamahal. Amen. Sa pamamagitan ng iyong dahon at mga sanga, kinikilala natin ang ating pagiging pabaya sa pangangalaga ng Señor na ating tahanan. Bunga ng ating kapabayaan at kasakiman. Naway ang mga tuyong dahon ng sanga ay magsilbing paalala sa atin ng ating tungkulin na pangalagaan ang kalikasan at ang lahat ng nilikha ng Diyos. Panginoon, tawarin mo kami sa aming pagiging pabaya sa pangangalaga ng iyong sanglibutan. Tulungan mo kami magbago ng aming mga gawin at maging mas masusunod sa aming mga kalagayan at maging sa aming kapwa. Amen. Ang halaman at tubig ay sinusimbolo ng pag-asa para sa bagong langit at bagong lupa. Ang bawat dahon ay isang dalangin ng paglago, pagunlad at kasaganaan. Ang tubig na simbolo ng paglilinis at pagbabago sa bawat patak nito. Hilingin natin ang kapatawaran at ang pagpapanumbalik ng relasyon natin sa Diyos bilang ating pangako na maging bahagi ng pag-ikha ng bagong mundo. Sa pamamagitan ng simbolo ng halaman at tubig, hinihiling namin
kalikasan nakaloob niya sa atin. Manalangin tayo na may pakumbabaan sa Diyos. Sa taos po ng pag-ibig. Sabay-sabay po natin sabihin ang panalangin ng pagsisisi. Panalangin ng Diyos, patawarin po kami, at tulad-tuli namin ang nasa, ang pagkakataon. Inapuso namin ang iyong salita. Patawarin mo kami sa mga nasama sa sarili. At pinalimutan ang aming tungkulin. Hindi ang panalangin ng iyong mundo. Bigyan mo kami ng lakas ay tama ang aming mga pagkakamali, upang ang aming pagsisisi ay magpunang na tunay na pagkakataon Para sa iyo kalagayan. Amen. Ang Diyos ay puno ng biyaya at awa. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Wika ni Apostol Pablo, ito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Hinahanap tayo ng Panginoon para iligtas at patawarin sa ating mga kasalanan. Tanggapin natin ngayon ang kapatawaran kaloob niya ng may kagalakan at pasasalamat. Lumakad tayo sa bagong buhay na may kapayapaan at pag-asa. Ibahagi natin ngayon ang kapatawaran ng ating tinanggap sa pamamagitan ng pag-abot ng kamay sa bawat isa. Sa diwang ito, paghiin natin ng kapayapaan at isa't isa. Tayo kung natin tumayo, magkamayan, pagbatihan, pagkaminawin po natin ang umahal kita sa Panginoon. Umahal kita sa Panginoon. Umahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang walang hiyaya. Umahal kita sa Panginoon. Umahal kita sa Panginoon. Umahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang walang hiyaya. Umahal kita sa Panginoon. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has
Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Nagawa ng Diyos. Tayo magsaya. Tayo magsaya. At purihin siya. At purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya. At purihin siya. Ito ang birthday sa buwan ng September. Salamatan natin ang flower donor na si Brother Peter Salvino. Ang ating midweek prayer meeting nagpapatuloy pa rin tuwing Miyerkules gabi, alas 7. At ang choir practice tuwing alauna ng linggo ng hapon. At ang celebrants and adult Sunday School, tuwing linggo, alas 9 ng umaga. Punta tayo sa mga pabalita ng mga CROs nila. Magandang umaga po. Maulan ang ating panahon ngayong umaga, pero salamat sa Diyos, tayo po'y naririto ngayong umaga. Kahapon po, kami po, Christian Education and Nurture Committee ay pumunta sa Philippine Christian University sa Dasmariñas, Cavite. Ang number of children who came with me ay 6. Tama ba, Pastor? Hindi, 6 na total. Kasi 2 lang yung bata. Aside, yung bilang ko dati na 5, naging 2 na lang. Hindi nakasama yung 3. Kasi nakagat yung nasa si Si Liza. Nakagat ng pusa. Kaya hindi po makasama yung mga bata na kasama dapat niya. So we hope and pray na sana ay okay na si Eliza. Kumusta na ba siya, Micah? Okay naman, nakapagpa-inject na siya. Oo. So, doon naman ho kay Pastor Henry, nagdala din po siya at nagsama siya ng 3 bata. Kaya medyo dumami yung mga bata natin. 5 silang lahat. Tapos, ang total number of children na dumalo ay nasa 150, kung hindi ako nagkakamali. From the different churches po ito, sa iba't ibang simbahan ng Lowland Cavite South Manila Conference. At ang nakakatuwa ay nag-enjoy naman ang mga bata doon sa mga activities nila, mga palaro, merong ang tawag dito, yung mga group work, no? So, nagkaroon ng mga kaibigan, yung mga bata, tapos yung mga matatanda naman, nandun lang sa gilid. Kasi yung mga bata talaga yung naglalaro. Ayan. So, we hope and pray po na sa susunod na pagkakataon ay makasamang muli tayo sa ating Children's Festival. Taon-taon naman po itong ginaganap, no? So, meron po tayo, kung mapapansin nyo, meron po tayong
galing po ito sa conference, yung Wisdom for Life. Actually, dalawa ito. Nagulat na lang ako, pag tingin ko, isa lang yung box na nasa atin kasi yun na lang natira. Meron pa pong box na Bible. Kaya dalawang boxes yan. Isang ganito at isang Bible na New Testament. Kaya tatanungin ko po ang conference kung nasaan yung isang box natin. Kasi dapat dalawa po yan. No? So, makakaasa po kayo na aside from this, na meron po tayo ngayong pinamigay na Wisdom for Life, ay meron po tayong hihingin na Bible. Maliit lang siya. Mga half nito, maliit lang siya. Maliit lang. Ganyan. Pero New Testament lang po yun. No? Makakatulong po yun at mabigyan natin ang ating mga community. Kaya po isang box yung nandyan na ganito, kasi pwede po natin ipamigay sa Pasay City Youth Home, pwede natin ipamigay sa mga barangay, pwede natin ipamigay sa mga lianas at kung ano pang mga tindahan dito. Napakarami po niyan. Tapos po, may Bible tayong ipamimigay pag na dumating na yung hihingin ko pong Bible. Dalawa po yan dapat. Okay? So, sila, kailan na yun? Sa next Sunday yata. 27 po. Kasi may plano po ang kababaihan ni Elder Becca na tayo ay pumunta sa bahay ni Ate Sophie mamaya. Eh, sumagot naman si Rael na magsisimula. Pero alas ito man ako, pero alas ito lang kung isa na. Ayun lang lamang po. Maraming salamat po. Good morning po ulit. Paalala lang po, this coming September 20 po, may gawain po ang mga kababaihan. Sana po makasama lahat sa Ellenwood Malaki Church. Ito po ay gaganapin ng alas 8 ng umaga. At sana po, lahat po ng membership form ng CWA, nagbigay na po ako actually, dalawa lang po yung bumalik sa akin. So nagpa-xerox po ako ngayon, aantayin ko po na mapirmahan nyo para po madala ko po sa September 20 para naka-record na po. Kasi kailangan na po natin ito mag-submit dahil para sa December, maano po nila, mailista nila kung sino talaga ang mga CWA services dito Pasay members. Nakaano po. At yung po ating signature card na hindi pa po, wala pa po nasabi pala ko si kapatid na Neris, hindi ko po alam kung makakatin siya ngayon. Humingi ko po kasi lahat yung mga nalipong niyang pera para madagdagan po at na may submit ko lang po this coming September 20. Yun lamang po at maraming pong salamat. Nakareceive po tayo ng official letter written from the conference para po sa darating na ating at ang mga elder ng simbahan. So meron po tayong registration fee, kaya po sana after the service malaman ko po kung sino yung sasama ng mga sa Board of Elders para po magkaroon na po tayo ng elders or local churches natin sa within LCSMC. So, hihikayat ko po ang Board of Elders na kung sino yung pwedeng sumama sa amin ni Pastor. Salamat po. Maulang umaga po mga kapatid. Good morning. Good morning. Tayo po ay papasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay taas na kanyang pinagkaloob sa atin. Sumapit na po tayo sa ikalawang linggo ng Setyembre. At atin pong pinagdiriwang ang buong buwan ito bilang buwan ng edukasyon Kristiyana at pangangalaga o Christian Education and Nurture Month. Kaugnay po ng ating mga ibinahagi kanina na mga gawain, tayo po ay tumatanaw na naman po sa buwan ito ay patuloy nating makita ang kahulugan at kahalagahan ng ating
magsama-samang paglago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pagsasabuhay nito. At nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon dahil kahapon po maayos naman yung nakarating at nakauwi ng maluwalhati po yung ating mga participants sa ginawa po na Annual Children's Festival ng ating konferensya. No? So salamat din po sa ating city chair at sa ating kapatid na Giselle at sa ating Elder Flory. Pagaman ang nilibot po, medyo 2 hours lang po kami nakarating kasi muli din agad kami. Dahil yung aking pupuso ay nilagnat, so yun dito siya agad. I hope nag-enjoy po yung ating mga bata. And we encourage po mga kapatid na kung hindi man po nakasama yung ating mga bata doon po sa Cavite kahapon, pwede po tayo magdaos ng local kids annual festival. Pwede po natin ulitin yan. Para maramdaman po ng ating ilang mga bata na kabilang pa rin sila. At part pa rin sila po sa fellowship. So, ganoon din po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga nanalangin po at patuloy na nag-share ng kanilang mga pagpapala upang maging posible po ang gawain niyon. So, pagpalay po kayo ng ating Panginoon. Ganoon din po ating isama sa panalangin ang tuloy-tuloy po na paglakas ng ating kapatid na Israel Dinyasan. Siya po kamakailan ay naoperahan through angioplasty. Inalis po yung barang sa kanyang heart. And katulad niya kung nabanggit na natin kapatid na Grace, sila po ay nasa Bailen. And hopefully makasama na po natin ang kanilang buong pamilya. Kasama po din si Ate Sophie. So, susud lang po dun sa binahagi ng ating council chair ng ating kapatid na Thea. Panalangin niyo po ang nalalapit na orientation ng ating pong JPHR committee na kung saan kami nilibot po ng ating kapatid na Venus ay bahagi po nito. May kasabay po na gawain yan. Yung ating mga kababaihan, yung Fellowship of the East Point. So, mag-usap na lang kami ni Ate Venus kung paano natin hatiin yung oras po natin dyan. Bagaman malapit lang naman po, yung ating pong FLC ay sa Ellenwood at yung ating JPHR naman ay sa Cosmopolitan Church lang. Walking distance lang, napakalapit lang naman po. And we welcome po everybody, especially po sa ating gawain sa mga kababaihan sa Sabado. Wala naman po registration yun, libre po yan. Basta pumunta lang po tayo doon. Makipag-ugnayan na po sa ating mga kababaihan dito. And yun nga po, yung sa ating JPHR, ito po ay bagong buo na komite sa ating konferensya. Bagaman matagal na po itong JPHR sa national ministry natin, sa national office, ito po ay ibinabana sa ating mga konferensya. Nang sa gayon po ay mabigyan natin ng daan ang pag-ministeri po sa community upang ipanawagan po yung mga local concerns na kinakaharapan ng ating mga church members ukol po sa usapin yan. So ipanalangin niyo po na naway maging magbunga ang naturang gawain. At paalala lang po mga kapatid sa ating mga board members, supposedly meron po tayong orientation last month. Meron po tayong mga pending orientations pa. So baka pwede po na magbigay daan ang ating po mga Board of Elders next Sunday, September 21, right after po ng ating worship service. Mas next lang naman po yun. Yung ating po mga ruling elders, at yung pong ating mga ex-officio, yung mga tawag na dito guys, emeritus, emeriti, yung mga dati po nating elders. So, next Sunday po yan. Kasi dapat meron mo tayo orientation at review last month hindi lang po natuloy. So, next Sunday po, September 21, right after ng ating worship service, mixing orientation lang po tayo at review sa inyo po mga duties and responsibilities as Board of Elders. In ruling at yung pong emeritus. Ganun din po mga kapatid, sama natin sa panalangin,
ang ating pong magiging testimonial Sunday. Meron po tayong testimonial Sunday sa September 27. September 28. Yung last Sunday po ng buwan ito, ng Setyembre. So, meron na po akong mga ilang nakausap na mga individuals na magbabahagi po ng kanilang mga testimonies. Ano? And we also encourage sa mga individual members, pwede rin po kayo mag-offer ng mga songs. Ano? And yung ating choir, para po sa ating testimonial Sunday. No? So, sama niyo po sa panalangin ang ating pong mga kapatid na aking nilapitan upang maringgan po natin yung kanila pong mga patutuo sa kabutihan ng ating Panginoon. Okay po. So, meron po tayong mga karagdagan pa. This coming September po, saan po ang ating home Bible study? Meron na hubang tumanggap ng hosting? Okay. So, sa last Sunday po, reminder ng mga kapatid, yung last Sunday ng Wednesday, o last week pala ng Wednesday po of the month, ang ating po home Bible study prayer meeting ay ginagawa sa mga bahay-bahay. So, for this month po, ay doon po tayo sa ating kapatid na Ime sa Makati City. Okay po? So, salamat sa Diyos at nandito uli ang ating Kuya Fredo. Long time no see, ha? Si Ate Jo. Welcome ulit. Sino ba yung mga bagong simba na muli niya? Sino po? Ate Chichi? Simba na muli siya. Yung matagal-tagal na ho natin pinakita. Ha? Ayan. Si Nanay Sandra, syempre, So, I hope okay na po kayo. Salamat sa Panginoon. And of course, sama ko natin sa panalangin ng iba pa natin mga kapatid po na patuloy po ng papalakas sa kanilang mga karamdaman at ng mga pinagdadaanan po mga challenges sa buhay. Meron pa tayong karagdagan pa na pabalita? Kung wala na po, tayo lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating mga patay na talata na paghihirayan po natin sa umaga. Unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Jeremias, chapter 4, 11, 12, 22. Darating ang araw na sasabihin ng Panginoon sa mga taga-Jerusalem, iinit ang mainit na hangin mula sa ilang patungo sa mga mamamayan ko. Pero hindi ito para mapahanginan ang mga trigo nila. Ang malakas na hangin na ito ay galing sa akin. Sasabihin ko ngayon ang parusa ko sa kanila. Sinabi ng Panginoon, hangal ang mga mamamayan ko. Hindi nila ako nakikilala. Sila ay mga mamang na kabataan at hindi nakakaunawa. Sanay silang gumawa ng masama, pero hindi marunong gumawa ng mabuti. Tiningnan ko ang lupain at nakita ko, ito'y wala ng anyo at wala ng laman. At nakita ko rin ang langit ay wala ng liwanag. Nakita ko ang mga bundok at mga burol na niyayani. Nakita ko rin na walang tao at lumilipad ang mga ibon papalayo. Nakita ko na ang masaganang buwirin ay naging ilang. Nawasag ang lahat ng bayan dahil sa matinding galit ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang buong lupain ay magdidiba, pero hindi ko ito ibain luto. Iiyak ang sanlibutan at magdidilim ang langit. Dahil sinabi ko na ang mga kaparusahan at hindi ko na ito babaguhin. Nakapagpasya na ako at hindi na magbabago ang isip ko. Ang salita ng Diyos, salita natin ang Panginoon. Sagutang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Awit chapter 14. Walang Diyos, yan ang sinabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang
kanilang mga gawa. Isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Kailan kaya natututo ang masasamang tao? Sinasabi nila ang pagmamahal para sa kasalanan ng Ngunit darating ang araw na maninimig sila sa takot. Dahil kakampihan ng Diyos ang mga matuloy. Dumating na sana ang tagapagligtas ng Israel mula sa Sion. Sasaya ang mga Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon, kapag naibalik na niya ang kanilang kasaganaan. Ang salita ng Diyos, purihin natin ang Panginoon. Napili po tayo nakatayo sa babasa sa aralin ng diksyonaryo mula po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas sa kabanatang 15, versikulo 1 hanggang 10. Luke chapter 15, verses 1 to 10. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya. Kaya, nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang tao ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya, kinuwento sila ni Jesus, kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ng nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo ito papasanin pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, magpagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala akong tupa. At sinabi ni Jesus, ganun din ang langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanan nagsisi, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Halimbawa naman, isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa, hindi magsisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay, at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita nito. Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang-masaya ang ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. free.
Panginoon, tigit sa male singers, dahil hindi mo tayo nalito kanina. Kasi last Sunday, dito tayo sa sagutan. Salamat sa Panginoon. And we could never have imagined talaga ang kanyang kabutihan at katapatan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ikalawang linggo po ng Setyembre ay patuloy nating binibigyan ng pansin sa ating buhay bilang individual na tayo po ay dumalago sa biyaya at presensya ng Diyos. At katuwang din po ang ating iglesia at mga kapatid sa mananampalataya, tayo po sama-sama namang dumalago rin sa ating paglilingkod at pananampalataya. Nangangahulugan na ang paglilingkod ay ginagawa po natin ng individually and sa community and collectively. Hindi lang po isang dapat lumago, kundi tayo kung dapat sama-samang lumalag. Kung kaya po ang ating choir, bukod po sa inyong likod, ay naka-green. Yan po ay simbolo at kulay ng paglago. At sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, lumalago bawat isa sa atin, hindi lamang sa mga magandang nararanasan, kundi maging sa mga pinakamabibigat na hamon ng buhay. Diyan po lumalago ang ating paglilingkod at ang ating pananampalataya. At kalaki po ng ating katangian bilang mga lingkod ng Diyos, ang mga hardships, ang mga trials and challenges. Kaya po, huwag na nating pagtakhan kung tayo ay kumakaharap sa mga ganitong sitwasyon. Pero darating po ang panahon, darating ang pagkakataon na tayo po ay lalago. At sasabihin na po natin, yan mga hamon at pagsubok ng buhay niya, kayang-kaya ko nang harapin dahil kasama ko ang Panginoon. Dahil naranasan ko na ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Kung kaya sa umagang ito po, ating napakinggan naman ang pagbasa mula po sa Ebanghelyo ni Lucas. At muli, narito ang isang katangian ng ating Panginoon Kristo bilang isang Diyos na mapagkalinga. Bakit ko po nasabi ito? Dahil sabi ko sa ating talata ay ganito, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya. Napakaganda po ng introduction ng gospel nito. Dahil binigyan agad ng pansin ni Lucas na isang alagad ng ating Panginoong Kristo ang pagtukoy sa mga tao na nakakaranas po ng mga magbigat na hamon ng mga panahon yun. Remember mga kapatid, ang mga maniningil ng buwis, parang ito po ay BIR sa ngayon. Ito yung tinatawag po ng mga tax collectors. At sa ngayon, para masasabi natin, lahat ba ng mga tao, maski may trabaho o wala, maski walang trabaho, is considered as taxpayers? Yes. Bakit po? Sa tuwing bibili po tayo sa dali ng mga groceries, meron po tayong tinatawag ng mga VAT o value-added tax. Pag kumain po kayo sa mga fast food, sa mga restaurant, bumili po kayo ng gamot, at iba pang mga tinatawag po natin basic commodities ng tao, tubig, kuryente, lahat po yan ni buwis. Kaya lahat po tayo ay taxpayers. Hindi po natin namamalayan, kinakaltas na pala yan sa ating po pang araw-araw na pangangailangan. At ang nakalulungkot isipin, maging ang ating tubig, na dapat po ay abundantly binibigay sa atin ng Diyos yan, may mga tao po at korporasyon na gusto pang patungan ng buwis yan at gawing private. So, narito po ang isang sitwasyon na meron pong tax collector and taxpayers. No? Sabi naman ng iba, Pastor, trabaho lang, wala namang personalan. Pwedeng ganon. Para po dito sa mga maniningil ng buwis, sila po ay
Gumagampan lamang ng kanilang tungkulin na inatas sa kanila ng kanilang pamahalaan ng mga panahon doon. Sa pareho kong kalagayan ng sitwasyon, makikita po natin dito na ang ating Panginoong Kristo ay kanya po kinikilala ang lahat ng uri at klase ng tao. Ikaw man ay taga-kolekta ng buwis o ikaw man ay taga-pagbayad ng buwis. So yun po yung malinaw dito. Pero makikita po natin dito ang isang katangian ng mga tao dito. Sila po ay pumunta kay Jesus. Sila po ay lumapit kay Jesus upang makinig sa Kanya. Napakagandang katangian ng mga makasalanan ito. At para sa akin, ito rin po ay magandang katangian na dapat po nating alawin. Una po, yung pagkilala na tayong lahat ay mga makasalanan. Sabi nga po natin, walang sino man ang umabot sa pamantayan ng Panginoong Kristo. At yan po ay pinangalawhan ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Walang sino man sa atin ang umabot sa pamantayan ng Diyos. Nangangulugan na tayo kung lahat ay nagkasala at tumalikod sa Kanya. So dapat kilalanin po muna natin mga kapatid na walang matuwid sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay mga makasalanan. At kapag kinilala po natin na tayong lahat ay mga makasalanan, tayo ay nagpapakita ng ating kapakumbabaan sa harap ng ating Diyos at sa harap ng ating kapwa. At ito yung unang dapat natin bigyan ng pansin sa talata ito. Na ang paglapit ng mga makasalanan sa ating Panginoong Hesus ay tanda ng kanilang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng kanilang kapwa. Minsan kasi po ang ating sakit ganito. At medyo nakakagawa na tayo ng mga magagandang bagay, mabubuting bagay, tayo po ay nagiging mapanghusga na sa ating kapwa. Na parang kinabaga, ako ay banal, ikaw ay makasalanan. Hindi po ganon ang naging turing ng ating Panginoong Hesus sa mga tao ito. Wala pong tinatawag na division o distinction sa Kanya. Para sa ating Panginoong Kristo, lahat sila ay pantay. Subalit meron pong katangian ng mga tao ito. Lumapit sila sa Panginoon. So, ano pong pagkakaiba ng mga nasa loob ng iglesia? Tayo pong lahat ay mga makasalanan. Pero tayo ay nasusumikap na lumapit sa ating Panginoong Kristo upang hingin ang Kanyang presensya. Sabi po ng isang manunulat, ang iglesia daw po ay kalipunan ng mga banal at ng mga makasalanan. No? Ang iglesia daw po ay kalipunan ng mga banal at ng mga makasalanan. Tayo ay pinagiging banal ng ating Panginoong Hesus sapagkat sinisikap po natin na sumunod sa Kanya. At hinihingi po natin ang Kanyang presensya at inikilala na ang Kanyang banal na tubo ang nagbukas sa ating mga kasalanan upang tayo po ay maging ganap sa Kanya. Yun ang pinagiging banal ng bawat isa sa atin. Tayo ay nagiging mga makasalanan sapagkat nandito po tayo sa mga ganitong uri pa ng sitwasyon, na ganitong katawan, nasa makalaman pa po tayong kalagayan. Kaya meron pa po tayong tendensiya na magkasala at magkamali. Pero, ang isang katangi-tangi ng mga mananampalataya na ating kung dapat ipapasalamat sa umagang ito, ay sinisikap po natin lumapit sa Diyos. Lumapit sa ating Panginoong Kristo sa kabila ng ating mga nagagawang kakulangan at kahinaan. At ito po ang nais kong bigyan ng pansin. Paano ba tayo lumalapit sa ating Panginoong Kristo? Alam niyo po, ang Panginoon naman ay napakamahabagin at mapagpatawad. Kinakailangan lang niya makita sa mga tao na tayo po'y dapat magpakababa sa harap niya. At tayo po'y pakikinggan ng Diyos. Tayo po'y Kanyang tatanggapin. Sabi nga po ni Sharon, maging sino ka man. Hindi po namimili ang ating Panginoong Kristo ng Kanyang patatawarin mga tao. Basta lalapit tayo. Meron pong ganyang himno no? Kung lalapit ka, ano
nga bang title ng choir piece na yun? Alalahanin mo natin. Kung lalapit kaya tayo, yun yata yun eh. Ano? Naalala ko po yung choir piece na yan. Kung lalapit ka. Kung lalapit tayo at tutungo tayo sa ating Panginoong Kristo, makakamtan po natin ang pag-unawa ng Diyos. Sumunod po mga kapatid, binigyan ng pansin ng ating Panginoong Kristo ang ganitong kataga. Sabi niya dito, kung may isang taong tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba iiwan ninyo ang siyam na kutsyam sa pastulan at hahanapin na nawawala ang tupa hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita ninyo ito, masaya na ninyo itong papasanin pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. Ipinakilala po ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. Ito pong sinabi ng ating Panginoong Kristo dito ay pagbabalik tanaw doon po sa pasasalamat ni Haring David. Ano po yung talatang yan sa Aklat ng Mga Awit? Sa chapter 23. Alam po natin yan, the Lord is my shepherd. Dito po ay pinakilala ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili bilang isang pastor. Alam niyo po, meron akong pinost sa aking Facebook account na isang experiment. Ano po? Meron pong tatlong boses na kumbaga ay nag-experiment at nandun po sila mismo sa pastulan, yung actual ships, ano po, yung mga tupa. Yung dalawa po doon ay hindi talaga tupa. Yung isa doon yung dalawa po doon, hindi talaga yun ang pastol. Yung isa po doon ang talagang pastol. So yung first two na boses po, kasi meron pong boses na na unique yung pastol. Naalala ko tuloy yung natitinda sa amin ng taho eh. Pag narinig mo yung magtatahong yon, malayo pa lang, alam mo na siya yung magtataho. Depende sa style po ng kanyang pagsasabi ng kanyang produkto. Di ba? Taho, yan. Pag narinig nyo na yun, alam nyo na yun na siya po yung magtataho. Parang sa bus din, pag bumili ka ng yung mani. Nare-recognize po na mga tupa ang kanilang pastol through their voice. Yun po yung katangian ng mga tupa. Boses pa lang, maririnig mo na at malalaman na nilang siya yun. Di ba? Parang minsan po dito sa atin, di ba? May mga miyembro po tayong mga napakahina ng boses. Meron namang ubod din ng lakas. Yung ate ko, lakas-lakas ng boses ko niyan. Parang may mic. Kasi normal na boses lang niya ho yan. Talagang parang amplified lagi ang boses niya. Meron namang po taong napakahina at napakahini ng boses. So, through their voice, nare-recognize po nila kung sino yung pastor. So, yun nga po, yung experiment po ng dalawa, hindi po lumapit yung mga tupa. Pero sa third voice po, kung sino talaga yung pastor, lumapit yung mga tupa. Para sa ating Panginoong Kristo, pag meron daw pong isang nawawalang tupa, mahalaga sa kanya yun. Sabi niya, aanin mo yung siyam na kutsyam doon sa isa. Ano ho ba para sa Panginoon yung isang yun? Para naman sa atin, parang baliwala na sana yan eh. Kasi 99 mas marami, di ba? Pero ang ating Panginoong Kristo ay meron pong malasakit at meron pong pamamahal sa mga tao na nawawalay ng landas at nawawalay sa kanyang panhin. Kaya nga po may tinatawag tayong shepherding ministry. Alam nyo, bilang pastor, mas masaya
kung tayo po ay marami dito, nasama-sama nananambahan. Kaya napapasalamat tayo sa Diyos na meron pong naghahanap sa ating mga kapatid na nawawala. That's a form of ministry. Kasi meron kang malasakit sa Kanya eh. Hindi ka nakukontento na, bahala ka, kung hindi ka magsimba, yung bahala ka. Hindi mo ganun ang Panginoon. Sapagkat nakita niya na wala ang isa. Sapagkat para sa Panginoon, ang bawat isa ay mahalaga. So, ganun din daw po ang buhay ng ministeryo ng Iglesia. Tayo po talaga ay maghahanapan, hindi ng ating pagkakamali o ng mga faults, kundi hahanapin po natin yung mga nawawala sa ating paningin. Sapagkat sila ay importante, sila ay mahalaga, sapagkat tayo rin po ay mahalaga sa harap ng Panginoon. Eh, naalala ko po yung sa kwento, mag-asawa po sila. Nagagaling niya yung lalaki, nasaan babae ka? Kanina ba ako tawag na tawag sa'yo? Eh, nandito lang ako. Sabi niya gano'n. Tapos nagtataka siya, bakit ang lakas nung ano niya, pagkakatawag sa cellphone? Yung pala nasa likod lang niya. Naghahanap pala sila. Without knowing na nandun na pala sila sa iisang lugar. Pero ang punto mga kapatid, hinahanap pa rin nila ang bawat isa sapagkat nawawala yung isa. So, ganun din daw po sa buhay ng ating iglesia. Hindi importante yung nandito. Yes, importante po yung ating presensya. Pero hinahanap po ng Panginoon yung mga wala sa mga upuang yan. At kapag tayo po ay nagkaroon ng pagmamalasakit upang hanapin at alamin kung nasa yung ating mga kapatid na wala po sa mga dakong ito, tayo po ay nagkakaroon ng katangian bilang mga tagapag-alaga ng isa't isa. Tayo po ay nagmamalasakitan. Iba naman po yung naghahanap ka ng butas. Ano? Sabi nga ng iba, ba't kaya ganun itong asawa ko? Lagi na lang nakikita sa akin mali. Hindi niya nakikita yung ginagawa kong mabutihan sa kanya. Ano? Sabi naman yung asawa niya, eh kasi naman, pag nagpapakita ka sa akin ng pagmamahal mo, dinadaan mo lang sa post. Hindi mo naman talaga pinapakita ng tunay. So yung paghahanap po natin sa isa't isa mga kapatid, kalaki po niyan yung ating pagmamalasakit at paggawa. Mga kapatid, so umagang ito ang ating pong pagdiriwang ng edukasyong Kristiyana, hindi lamang po panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi kung paano po natin hahanapin yung ating mga kapatid na nawawala. At importante po natin paigtingin ang ministeryo ng pagdadalaw. Yung simpleng kumustay lang po natin sila, malaking bagay po yan. Sapagkat importante po sa Panginoon ang bawat isa sa atin. Mahalaga sa harap ng Diyos ang kanyang mga lupa. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anyaya sa pagkaloob. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karektan. Ang damo ay matutulog at malalangka. Ang bulaklak, ngunit ang mga salita ng Panginoon ay namamalagin kailanman. Bilang tugon sa atin, gawin ito ng may kagalakan at may pagpapasalamat. Alalahanin natin sa pamamagitan ng ating mga anghel ay pagpatuloy natin ang kanyang gawain. Pag-ibig natin sa araw ng ating
isang bagong kalagayan. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay inyong muling pinag-ipon at pinagsama bilang inyong mga anak at bilang inyong mga lingkod. At kung paano kayo ay aming inikilala bilang Diyos na mahabagin, kapagpatawad at laging umuunawa sa aming mga kapularan. Kami po ay nagpapasalamat higit sa mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kami at turuan na lumapit sa inyo. Sa pamamaraan namin ibababa ang aming mga sarili sa inyong harapan. At kung paano namin kikilalanin ang bawat isa sa amin ay mga makasalanan. At kinakailangan namin, Panginoon, ang inyong kapag, ang inyong pagpapatawad at ang inyong pagmamahal. Salamat o Diyos sa inyong walang hanggang pag-ibig na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa inyong pamatayan sa krus, sa pamamagitan ng pagbubuhos ng inyong banal na dugo, ay aming tinanggap ang kapatawaran mula sa inyo. Panginoon, masumikapan naman namin na uminugnay ang aming sarili pagbuhos sa inyo at sa aming kapwa. At pinalali namin, Panginoon, na hindi kami maaaring maglingkod sa inyo na hindi namin pagmamalasakitan ng aming kapwa, sapagkat ang pagmamahal sa inyo ay pagmamahal din sa aming kapwa. Lalo higit sa mga tao na nangangailangan makarinig pa ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa mga tao na nakakaranas ng mga mabibigat na hamon ng buhay. Sa mga tao at kapwa namin
na nakakaranas ng kalungkutan at iba pang mga suliranin na kanilang kinakaharap. Ganun din ay aming patuloy na pinagpapasalamat na sa pamamagitan ng inyong iglesia, ang bawat isang nalo nito na kami susumikap na maging banal sa kabila ng aming pagkakasala Panginoon. Sa inyong habahag ay patuloy niyo kami ginagamit at kinakasangkapan upang manglingkod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami ay pansamantalang tumalingkod sa inyo. At kung kami man ay nawalay sa inyong paningin at ang aming landas ay tumahak sa inyong layunin para sa amin, hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong pagbabay at pangunguna sa amin. Sa kung paano kayo ay nagpakilala bilang isang mabuting pastol, ang pastol na nangangalaga sa bawat isa sa amin. Nabagaman kami, Panginoon, ay pansamantala na wala sa inyong paningin, kami ay inyong hinahanap sa pagkatwagas ang inyong pagmamalasakit at pamamahal para sa tulad namin ng mga kasalanan. Panginoon, kung kami man ay pansamantalang nagkamali, nadapa, at kami ay tumalikod sa inyo, patawarin po kami, at inihiling namin ang inyong pagkalinang muli sa bawat isa. At sa kung paano kayo, Panginoon, ay naging mabuti sa bawat isa, ay sundin namin ang inyong naging mabuti ng halimbawa. Hanapin namin ang aming mga kapatid na nawawala, at upang kanilang masumpong ng Panginoon ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mula sa inyo. Gamitin niyo po kami kasangkapan ng pagmamahal at pagmamalasakit patungo sa aming kapwa. Panginoon, higit pa sa pagmamahal namin sa aming sarili, ay aming dinadalangin ang kalagayan ng aming bayan. Ganon din sa iba pang panig ng mundo, na ngayon po'y nakakaranas ng iba't ibang mga uprising, ng iba't ibang uri ng pag-aaklas. Panginoon, marami rin pong kinakaharap na suliranin ng aming bansa patungkol sa lumalalang korupsyon at pagsasamantala. Panginoon, ay inyong bigyan ng malawak na pag-unawa ng isang kalagayan o Diyos natin patuloy na may ibabahagi at mapapatotohanan ng inyong pagmamahal at ang inyong pag-ibig, lalo higit sa mga tao na nangangailangan ng inyong presensya at ng inyong pagmamahal. Sumagat ito ang inyong pagpapasalamat ang aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang karawan sa nakalipas na mga araw. Sa aming mga kapatid na Joyce, sa aming kapatid na Peter, at sa iba pang mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi namin nabanggit. Salamat sa panibagong buhay na kasing pinagkaloob. Sa panibagong pagkakataon upang kanilang tanggapin ang biyaya ng buhay na mula sa inyo. Dalangin din namin ang inyong patuloy na pagbabay at pangunguna sa inyong mga anak nito. Salamat din po sa buhay ng mga kapatid na Peter na patuloy ninyong kinakasangkapan upang maging bahagi ng ministeryo ng Iglesia nito. Inyatayin mo siya, Panginoon, sa kanyang pang-araw-araw na paghahanap buhay. Samahan ng kanyang anak at patuloy silang lumago sa diwa ng pag-ibig at pagdilingkod. Sa iba pa namin mga kapatid na Panginoon na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa lingkod ito, ay amin silang ipinapanalangin, itinataas sa inyong Panginoon. Patuloy ginawa kami pangunahan at samahan o Diyos sa aming mga balakid para sa buong araw na darating. At alam namin na hindi po magiging matagumpay ang mga gawain nito kung hindi kayo ang mamumuna at kung hindi kayo ang mamungusap sa ating Panginoon. Kung kaya sa mga oras nito, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyo ang aming Panginoon. At aming hindi nagkakatiwala sa inyong lahat. Ay nawa, Panginoon, ang patuloy na namuna sa amin. Bigyan kami ng sapat na karunungan sa aming mga kapapasyang gagawin. Sapat na lakas at inspirasyon at higit sa lahat ang pananampalataya upang aming harapin at sungin ang buhay nito na aming pinagkakatiwala sa inyong lahat at buo ang aming pagtitiwala at pag-asa sapagkat kayo ay ang buhay ng Diyos na kailanman ay hindi mapapabaya sa inyong mga anak. Panginoon, natin po bawat sa amin patuloy na samahan at paliwanagin ng inyong buhay at banal na salita at pangunahan ng inyong
banal na Espiritu mula ngayon at sa mga susunod pang panahon ng aming mga. Ito po ang aming pagsama at panalangin ng may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ng Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At dalinawa sa ating paghayo at iyaman na tayo ay natagpuan ng Panginoon, kinalinga at ginamit. O kaya kahayo tayo ngayon, hindi ka mga binagong tao, na nakahandang maging daluyan at instrumento ng isang bagong malagayan sa lahat ng tao, lalo sa bawat isa sa atin. Tayo tinagap ng Panginoon, tanggapin din natin ang ating kapwa, lalo na ang mga bata sa ating paligid. Mahalin, palingain at protektahan sila sa mga uri ng panganib at pagkagusto. Tinipon tayo bilang bayan ng Diyos, binigyan kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ipahayag kasama ng bawat bata ang buhay ng ganap at kasiyasiya. Nawa ang kasaganang pagpapala ay sumating lahat habang sama-sama tayong nililigo sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Diwang Patnubay. Amen.